Ayun, magandang araw po mga idol at mga kababayan. Kamusta po kayo? Ngayon po ay Abril 15 na at eksaktong 166 days na lang filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo o mga nagbabalak na kumandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. At eksaktong 201 days yata mga bayan before the 2026 November 2 BSKE election. So ngayon po mga bayan, marahil ay alam nyo naman na may mga napapabalita na gusto nilang tutulan, gusto na lang ipagpaliban, gusto na lang ipospon ng 6 na buwan yun pong pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So kayo ba mga kabayan, payag ba kayo na mapospon muli yung eleksyon sa November 2, 2026? I-comment nyo po sa baba mga kabayan para malaman po namin yung inyong mga komento, mga saloobin sa kanilang binabalak, pinaplano na ipagpaliban muli yung halalang pambarangay or BSKE. So ngayon mga kababayan ay babasahin ko po sa inyo post ng Radyo Pilipinas 13 hours ago. Ito po ay may kaugnayan po sa napapabalita na pagpapaliban sa BSKE. Ito po yung kanilang captions. COMELEC, hindi tututol sakaling ipagpaliban ang barangay at SK elections dahil sa krisis. So yun po yung kanilang captions. Tuloy natin yung pagbasa. Hindi tututulan ng Commission on Elections sakaling magdesisyon ang Kongreso na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections. So ibig sabihin mga kabayan, ay pumapayag po yung Commission on Elections sakaling magdesisyon yun pong mga legislators o mga mambabatas dyan sa Kongreso, sakaling sila ay maghain ng panukalang batas na ipospon muna yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon na nakatakda na sa November 2, 2026. Nako, Chairman George Garcia, bakit ho ganun Bakit ho kayo pumapayag? Bakit hindi kayo tututol? Ilang beses na ba ito na-postpone? Bakit ba? Para ano ba? Para wala kayong trabaho? Gayon ba? So sana ay wag naman pong payagan ng Commission on Elections na mapuspon muli ito pong barangay at sangguniang kabataan election. So ituloy natin mga bayan, ayon kay bagamat baka nagkamali lang siguro ng type ayon kay bagamat maaari sila magbigay ng rekomendasyon at suhestyon sa halalan, ay nasa kamay pa rin ito ng Kongreso sa huli. Matatandaan may ilang pahayag na mainam na suspindihin muna ang nakatakdang BSKE ngayong taon dahil sa nararanasang krisis dulot ng tensyon sa Middle East. So yun po yung kanilang balita mga bayan, na ito daw na itong COMELEC daw po mga bayan ay hindi tutol. So sa madaling sabi mga bayan, pinapayagan po ng Commission on Elections na ipagpaliban na naman, ipospon na naman yun pong barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So ngayon ay alamin po natin mga kabayan, yun pong mga komento ng atin pong mga kababayan patungkol po sa post na ito ng Radyo Pilipinas. Ayan, sila po ay mayroon pong 155 na reactions at 47 na komento at 37 yun pong nag-share sa post na ito. Ayan, paki-share din po ng post natin na itong ating video mga bayan. So alamin po natin yung mga komento ng atin pong mga bayan. Ayan, sabi po ni Luisito Bayani,
Anong koneksyon ng giyera sa halalan? Siya po ay nagtatanong mga bayan. Yung kanyang komento ay patanong, may question mark nga Ano daw yung koneksyon ng giyera sa halalan? So, kung kayang tatanungin mga manonood ko, mga taga-subaybay po ng ating channel, ano kaya yung koneksyon ng giyera sa Pilipinas, sa halalan, mga kababayan? Ano yung koneksyon ng giyera sa halalan? Bakit nila pinopospon dahil sa giyera daw kuno sa ibang bansa o sa Middle East? Ayan, sige nga, paki-comment nga mga bayan kung ano yung connection, kung may nakikita ba kayong connection o wala ng giyera at sa halalan. Sabi ni Junel Bondok, kahit walang barangay eleksyon, matagal ng krisis ang taong bayan mula pa noong laganap na ang korupsyon. Correct. Sa bansa. Pero kung gusto ng mambabatas, alisin na lang ang barangay officials, lalo na yung SK. Total ang mga mambabatas ang sumira sa batas nilang itinakda na November 2, 2026. Ano ba, ganyan ba talaga ang Congress? Talagang nagagalit na. Kasi wala daw, parang sa tono niya, mga bayan, ay walang isang salita, walang isang desisyon itong mga kongresong ito, itong kongreso, mga congressman. Sapagkat sabi niya dito, total ang mga mambabatas ang sumisira sa batas na kanilang itinakda. Pambihira. Totoo nga naman mga bayan. Magtatakda sila tapos ipupuspon na naman nila. Ano to? Walang kasiguraduhan. Christopher Magallanes, may budget na yan. Bakit pag hindi natuloy, sigurado ba tayo na gagamitin ang pera sa tama o sa tamang bulsa mapupunta? Talagang ganyan din yung yung tingin dito ng karamihan na kapag ba ipinuspon, kapag ka hindi natuloy yung eleksyon at yung budget sa COMELEC ay gamitin sa pang-ayuda sa mga kababayan, sigurado ba daw tayo? Sigurado daw ba tayo na magagamit yung pera sa tama o sa tamang bulsa mapupunta? Baka sa bulsa ng mga buaya, mga kababayan. Kaya mas mainam ay wag nang galawin yung pondo ng COMELEC. Brico Malilien, baka kulang palaman ng mga maleta. Hindi nila kaya nila ipospon dahil gusto nila maging paldo, kaya ang batas natin sobrang corruption na. Sabi ni Bricio. Brico ba ito? Bricio? Wait lang po Ayan, sabi po ni Derby Sibalang, anong koneksyon ng barangay election sa giyera na yan? Pareho din kanina sa unang komento. Diyan makikita ang tunay na kandidato kasi di kailangan mag-vote buying kasi nga krisis. Sigurado ba tayo na kapag ka natuloy itong November 2, 2026 ay wala nang bibili ng boto, mga kababayan, dahil sa krisis ko, no? Hindi ako sigurado na pagka natuloy itong November 2 ay wala nang vote buying. I am not sure, mga bayan, and I am not convinced sa kommentong ito nitong ating kababayan na ito na dyan makikita daw yung tunay na kandidato kasi di kailangan mag-vote buying kasi nga krisis. So sa palagay ko ay may bibili pa rin niya ng boto. Hindi maiiwasan niya kahit krisis. Kababayan. Another corruption daw, Lorna Rihano. So yan muna yung ating balita ngayon, mga bayan At abangan na lang po natin kung itong postponement ba ay matutuloy o hindi. Abangan na lang natin sa mga susunod na araw. Pero sa ngayon, ayan muna yung ating balita, mga bayan Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa ating lahat.